Nahulog yung camera mga kapitik. Yan yung mga magandang gawin mo para mabawasan yung iyong pagka-homesick at pagka-bored, kasi talagang pag hindi ka hanap ng paglilibangan mo, mapapraning ka talaga eh. Saan to sinususian? Ito pala. Grabe, ang ganda pala nitong complex. Alright mga kapitik, isa namang vlog ang inyong mapapanood sa oras na to. Right now, kagagaling ko lang sa grocery dahil supposed to be ay manunood ako ng darts competition dito sa supermarket na pinuntahan ko. Unfortunately ay tapos na kahapon. So hindi ako nakapanood dahil yung competition na yon ay inorganize ng Filipino community para sa pag-celebrate ng Philippine Independence Day. So kahapon yon, hindi ako nakapanood and I thought meron pa rin ngayon, kaya nagpunta ako. Nga lang hindi natuloy or tapos na kahapon, kaya ayun, nag-grocery na lang ako at nag-ikot-ikot doon sa supermarket. So far meron naman tayong ilang nabili na essentials, kain syempre, mga sales din syempre. At ngayon ako ay uwi na at yun, pagdating doon sa garahe, paandarin ko naman yung motor ni kuya kasi gaya ng nabanggit ko doon sa aking mga nakaraang vlog, nakabakasyon ngayon si kuya. Siya yung may-ari ng kotse na to at for the meantime, habang wala siya ay ako muna yung gumagamit ng sasakyan, and at the same time ay inasikaso ko yung mga naiwan niya doon sa bahay, gaya nung halaman na kailangang diligan. Yun, binibisita ko, tsaka itong mga sasakyan. So yun, pagdating doon sa garahe, samahan nyo ako at paandarin natin yung sasakyan o yung motor. Nahulog yung camera mga kapitik. Aray. Antok ah.
kagandahan dito sa Qatar, no? Yung kalsada rito napakaluwag. Imagine 1, 2, 3, 4 lanes, pero yung per lane hindi siya eksakto sa isang sakyan, maluwag siya ng konti. Kaya pagka sanay ka mag-drive dito tapos umalik ka sa Manila or sa Philippines, maninibago ka dun sa kipot ng sasakyan dun sa sa atin sa Pilipinas. Naalala ko nga minsan dahil sanay nga akong maluwag yung sasakyan, pag nagda-drive ako dun, medyo aggressive ako mag-drive, mabilis. Or syempre hindi naman ganun kaluwag yung kalsada sa atin, talagang pagalingan dun. At saka pag overtake ka ng alanganin, minsan mapapapikit ka na lang din na may konting dasal na sana wag sumapit yung gilid mo. Yun yung kaibahan ng kalsada rito. Tsaka kung papansin nyo, lalaki ng mga sasakyan na mga kasabay nyo. Nasa unahan natin ay Yukon. Mukhang maliit lang, di ba? Pinuntahan ko, it's 11 kilometers away from us. Pero parang hindi naman ganun kalayo, kasi mabilis ko lang siyang narating eh. Nga lang, sayang yung sayang yung pagpunta ko kasi tapos na pala. Bawi na lang sa susunod na event. So yan lang naman ang libangan dito mga kapitik sa Middle East. Pag ikaw ay bagong dating lang sa abroad or bagong OFW lang, yan yung mga magandang gawin mo para mabawasan yung iyong pagka-homesick at pagka-bored. Kasi talagang pag hindi ka hanap ng paglilibangan mo, mapapraning ka talaga eh. Siyempre sanay ka dun sa kultura na lagi mong kasama yung family mo, lagi mong kasabay kumain, lagi mo nakikita. Kahit may trabaho ka after work, uwi mo sa bahay, makikita mo sila. Or kung malayo ka man, let's say for example nasa probinsya yung relatives mo, tapos ikaw nasa Manila, uwi ka ng once a week or once a month, sabihin mo natin ganon, napakadali lang. Pero pag abroad, once na umalis ka ng Pilipinas, automatic yun. At least ang pinakamatagal mo ng or pinakamabilis na makikita mo sila ay at least 1 year. Yun ay depende sa employer mo. Kung ikaw ay maganda-ganda ang employer, maganda-ganda ang posisyon mo, at may kapasidad kang bumili ng ticket mo, so anytime pwede kang umuwi. Pero kung ikaw ay yung regular na OFW, yan, minimum 1 year to 2 years. So yun yung nakakapagpa homesick sa'yo, dahil syempre tagal mong hindi kasama yung family mo. At pag hindi ka hanap ng paglilibangan mo, wala, mabuburyong ka talaga, gustuhin mo nang umuwi talaga. So
yan, mga maghanap ka ng community na nandoon yung interest mo, or sa church, syempre number one yun. At least pag may church kang pinupuntahan, ma-relax ka or makakapag church ka, and mamimit mo yung mga kabayan din na katulad mo na gusto ring magtanggal ng pagkainip. So kagaya ito, may mga okasyon, Independence Day sa Pilipinas, sineselebrate din naman siya dito sa abroad. Nga lang, mas maganda na hindi mo ma-miss yung yung pagkakataon. Gaya na nangyari sa akin kahapon dapat, pero hindi ako nakapunta. So ayun, okay lang, charge from experience. At hindi naman na din ako sanay ng ng lumalabas. At nakwento ko ngayon sa aking isang upload na gusto ko lang i-document yung nangyayari sa akin dito sa abroad habang ako ay nasa abroad pa, para kung sakaling ako ay umalis na dito sa bansang Qatar, ay meron akong babalikan na video na galing ako dun sa ganong lugar, at yun yung mga pinagagawa ko, no? So might as well kayo din i-vlog nyo rin or videohan nyo rin yung mga activities na ginagawa nyo. Magandang yan diary ba, kasi kung babalikan mo yung mga dating nag-abroad, yung let's say for example mga relatives mo way back 80s, 90s, photos lang yung meron sila pictures, bihira lang yung may video that time. At saka ang way of communication mostly telegram at saka sulat. Ngayon napakadali na, meron kang cellphone, pwede kang mag video, pwede kang mag picture at the same time. So maximize mo na lang, ayun lang. Yan yung mga bagay na magandang gawin habang nasa abroad. Kumbaga ikukwento mo na lang yan sa mga apo mo kung meron ka mga anak o mga pamangkin. Ayun, yan lang. Kasi kayo masyadong magmadali. Bukas na ulit yung top line, no? Dami na ulit customer. Sarado ng ilang buwan yan may problema daw sa permit sa Baladiya. Buti na buksan na. So yung mga kapiti ko, taxi Honda. Pero pag sa Pilipinas yan, hindi ka makakakita ng taxing Honda. Yan Ford F-150. Kala mo Ford Ranger lang yan. So right now, lapit na tayo sa bahay. Oras natin ay 8:07.
Kung nakamotor, kala mo naman kung makabusina. Pwede naman siya sumingit. Dito na tayo, malapit na. Kanan lang tayo dito ng konti. Tapos parking. Alright. BMW, nakaparada lang kung saan saan. Sa masikip na daan. Kahirap sumaksak dito pagka hindi ka sanay sa ganyang kasikip ako. Kahirap yan yung pagaya sa unahan ka lang masasabit pero saktuhan yan. Pero syempre check pa rin natin. Yan yung motor ni kuya, ito yung parking natin, pero dito ko muna ipapark sa kabila kasi tayo, paanda rin natin yung motor. Pakita ko sa inyo kung anong itsura ng motor na yan. Ang ganda ng motor na yan actually. Paanda rin natin kahit 5 minutes siguro. Pero kasikip eh. Okay, dito na lang. Dito tayo sa unahan. Siksik lang tayo. Okay, let's go. Yeah. So far wala namang gas-gas. Madumi nga lang talaga. Dumi. Walang gas-gas. Yan yung park niyan. Tanggalin muna natin itong balot. Bike. Ito, huwag nyo napansinin yan. Ano yan, pabigat. Pero yung itsura niya, no? MDL to. Hindi ko alam kung anong brand to eh. Pero saan to sinususian? Ito pala.
Paandarin ko lang ha. Ayun. Unfortunately, ayaw umandar kasi lobat na. So, ewan ko paano gagawin ni Kuya dyan. Baka pagbalik na lang niya next week. So, tingnan natin. Right now, gaya na nakita nyo, ayaw naman umandar ng motor ni Kuya kasi tingin ko lobat na. Di kasi napapaandar yan simula nung nagbakasyon siya. So yun, i-inform ko na lang siya na ayaw na umandar. At yun, dito ko na lang tatapusin ng video na to. At ako ay pabalik na ng aking room. So maraming salamat sa inyo pagsama sa akin sa simpleng vlog na to. At I hope na na-appreciate nyo kahit na medyo boring. So samahan nyo lang ako sa susunod nating mga